Matapos ang mga matinding standoff na nangyayari sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang buwan, ay ni-reveal ng isang Indian news agency na ang Philippine Marines ay may matinding pagnanais na kukuha pa ng karagdagang 2 battery ng BrahMos shore-based anti-ship missile. Ito ay bukod sa 3 battery na kailan lamang ay na-deliver na ng BrahMos ang ilang mga set ng mga missiles nito, at inaasahang susunod na ang mga firing units. Ayon sa impormasyon, ay di malayong umpisahan agad ng Philippine Marine Corps ang pag-request nito sa gobyerno ng Pilipinas, bilang bahagi ng priority list sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ang isang battery ng BrahMos ay may 4 na firing unit, na may tig-2 missile ang bawat isa. Ang kauna-unahang pagkakaroon ng mga BrahMos missiles ng Pilipinas ay nagpapalakas ng kanyang area denial capability, sa bahagi ng kanyang exclusive economic zone. Ang BrahMos ay isang medium-range skimming ramjet supersonic cruise missile, na may range na 270 kilometro, at maximum speed na Mach 3, ito ay isang formidable weapon laban sa mga maritime threats, kaya nagpapalakas ito sa coastal defense capabilities ng Pilipinas. Noong nakaraang buwan, ay pinasalamatan ng Pilipinas ang India sa on-time na delivery ng ilang battery ng BrahMos, na ayon sa kanila, ay labi silang nasisiyahan sa mga performance ng mga ito. Ang defense deal ng Pilipinas at India, ay nagpapakita sa mas lumalalim na relasyon ng dalawang bansa sa depensa, at pinangako ng India na handang-handa silang suportahan ang mga pangangailangan ng Pilipinas sa kanilang military modernization program, di lamang sa pag-supply ng mga defense equipments tulad ng mga BrahMos missile system, kundi pati sa pag-finance sa mga ito, kung pipiliin ng Pilipinas ang mga weapon system ng India. Sinasabing malaki ang chance na maaring matatanggap umano ng Philippine Marine Corps ang mga nasabing mga karagdagang mga BrahMos missile system sa year 2026. Kung ang mga ulat ng nasabing Indian News Agency ay totoo, ang Philippine Marines ay maaaring mag-operate ng 5 battery ng BrahMos supersonic anti-ship cruise missiles, na nangangahulugang aabot na sa 20 firing unit ng BrahMos missiles ang Pilipinas. Bagamat kulang pa ito dahil sa lawak ng ating coastal lines, ngunit malaking pag-angat ito sa kakayahan ng Philippine Marines sa pag-neutralize ng mga maritime threat sa bahagi ng West Philippine Sea at sa northern territory ng bansa, sa Babuyan Group of Islands. Ang Philippine Air Force ay kasalukuyang bumibili ngayon ng karagdagang 10 canisterized surface-to-air missiles, at may kasamang 2 set ng mga accessories nito mula sa di pinangalanang bansa. Sinasabing inihanda na ang term of reference ng nasabing proyekto, at nakalaan na ang budget nito na 1.1 billion pesos. May mga nagsasabing baka mga Mistral short-range surface-to-missiles ang mga ito. Ngunit tila hindi Mistral missiles ang mga ito dahil base sa total allocation na 1.1 billion pesos sa 10 missiles, nangangahulugang nasa 110 million pesos ang bawat isa, at tutugma ito sa presyo ng Python missiles ng Israel. Kaya maaring karagdagang stocks ito para sa mga kasalukuyang mga battery ng Spider Air Defense System ng Philippine Air Force, lalo at ang description ay nagsasabing canisterized missiles, na aangkop sa mga Python missiles ng Spider Air Defense System. Tila tinitingnan talaga ngayon ng AFP ang kahalagahan ng mga missile system, dahil kinumpirma ng isang defense website, na interesado nga ang Pilipinas sa Type 81 Air Defense System ng Japan, na i-retiro ng Japan sa serbisyo sa susunod na taon, at opisyal umano na ni-request ito ng Pilipinas. Hindi malinaw kung bahagi ito ng military aid ng Japan sa Pilipinas, o kung babayaran ba ito. Ang Japan ay nangangako noong mga nakaraang taon, na magbibigay sila ng mga war equipment sa Pilipinas, sa oras na masettle ang mga balakid sa kanilang batas, at ng batas ng Pilipinas.